question po, since sa season 2 kasi is, yun nga, sobrang may pagkaseryoso na si Amy. Tapos, parang if ever, ano yung parang pinaka magiging challenge for you? Kasi dito sa season 1, baliw-baliw si Amy, ganyan. Tapos yun nga po, nasabi niyo na yung may different personality na makikita. Tingin mo mahihirapan ka ipakita yun na may different parts si Amy? Honestly, excited ako. Kesa dun sa natatakot ako or mahirapan, hindi ko masyadong iniisip yung mga ganun. May ganun akong parang, okay, magla-level up, so mag-challenge ako. So parang uhaw na uhaw ako sa ganun. So parang feeling ko naman, lahat naman ng bagay na gusto nating maabot, kaya nating magawa kung talagang buong puso mong i-embrace on, diba? So I guess ako, mas iniisip ko ngayon is, darating man tayo dun, kailangan kong mapatunayan kung bakit tayo nakarating dun. So, yeah. Hopefully. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Kung darating man tayo, ibig sabihin it's meant to happen. Diba? And I believe that's somewhere there sa blueprint na God para sa inyo guys. Up next, kasama from TV5 Digital, Von Belinario. Hi Ryan and Joseph, congratulations sa success. Siguro susugin ko na yung sinabi ni Ren kasi nag-viral yung post mo na yun sa social media, yung pakiusap mo sa publiko na mag-stream legally. I-emphasize lang natin yung kahalagahan nito para rin sa industriya at hindi lang sa inyong programa but sa whole industry. Actually po kasi, nakasalalay po talaga yung mga shows sa, of course, sa mga audience, sa mga tao. So, hindi po kami mabibigyan din ng mas maraming trabaho, hindi po kami makakapag-produce ng mas magagandang content kung hindi rin po tayo magtutulungan lahat. So napakalaking tulong talaga na maging aware yung mga tao na yung pag-stream legally at hindi po pagnood sa mga illegal sites ay malaking tulong po talaga siya. Hindi lang siya about sa views, hindi lang siya about sa gusto namin mas umigay yung Vivo1. Of course kasama yun, pero mas doon kami sa part na mas malaking tulong po sa industriya. Kung doon tayo sa mas tamang way ng pagnood ng mga pinaghihirapan ng mga tao. Kasi this is not just about us, hindi lang siya about sa career namin, hindi lang siya about sa show. Kundi yung araw-araw na nakikita namin na pinagpapagura ng mga tao, yung mga item, yung mga sa wardrobe, makeup, lahat-lahat sila, lahat-lahat sila, as in binibigay nila yung best nila. So ang kapalit nun is of course, yung mabigyan sila ulit ng next project. Kahit na hindi kami part nun, ibig sabihin nun, kapag nabibigyan ng mga tao, kapag nakakapag-produce ng Vivo1, ibig sabihin, mas maraming opportunities, mas maraming mga ganitong shows yung mga produce nila, and of course, magla-level up. Yung lagi niyo pong request na, sana ganito yung expectations namin. Dapat ito yung mga locations, expensive, ganyan-ganyan. Kaya po natin yun eh. Kaya natin makipagsamayan internationally, naniniwala ako kung magtutulungan tayo lahat. So, big step po talaga yung supportahan natin at mag-spread tayo ng awareness na ma-absorb and maging aware yung mga tao na pag-stream talaga sa legal na paraan. At yun ay Vivo1, 99 pesos lang po yan every month. And kung gusto niyo po, pwede kayong makishare sa ibang kakilala niyo na meron. Diba? So malaking bagay po talaga siya. So sana matulungan niyo kami sa part na yun para yung season 2 natin level up and mas mabigay namin sa inyo kung ano yung ina-expect ninyo. So yeah, thank you. And matulungan ang buong industriya. Great points, Ren. Thank you and congratulations. Thank you so much. Points taken. Diba? So again guys, stream legally only on Vivo1 para sa alam ng lahat. Up next, let's have a TikTok content creator. Is this Ika or Aika Lansang? Hi, Ms. Lansang. Hi! Hi. So, first off, congratulations sa success ng series. And I guess my question would be, meron bang moment na yung scene feeling nyo cringe, pero deep inside, during the take and after the take, ay, kinikilig pala ako? Whenever something like that happens, mararamdaman mo kasi yun sa ano pa lang, sa rehearsals pa lang. So, ginagawa na namin ang paraan na hindi mo kasi pwedeng artihan kapag nire-reject ng katawan mo. You have to bring that up to the direct, can I change my line here? I don't feel like this is working. I don't think this is, this is good. So, dun pa lang inaayos na namin. That's why I feel like yun ang trabaho ng isang artista. The script is just a guide,
but how are you gonna give life to the guide? So dun lumalabas yung creativity namin, dun lumalabas yung kung bakit kami nandun. Yeah, lalo na po sa character ko and knowing the fact na yung book ko kasi sinulat pa siya way back before, so marami na talaga din mga pagbabago or nag-mature na yung audience natin. So parang naging challenge din po talaga sa amin yun, lalo na kay Direct Fifth, na sobrang tinulungan po ako sa partner kasi as we all know, as in, alam natin kung gaano mag-cringe sa Amy. Sobra. And nung nag-uumpisa kami, nakakabasa pa ako ng comment na, dapat si Amy, mas cute yung boses niya. Kasi nagbe-baby talk siya. As in, nag-baby talk talaga siya sa buong book. So, tinry ko yun. Tinry ko yun sa mga first few taping days namin na tinry ko maging ganun yung atake. As in, ginawa talaga namin yung Direct Fifth. Kasi ayaw namin maging ganun ka-cringe. Kasi nga alam na namin na baka yun ang i-comment ng mga tao. So, nakita nyo naman, di ba? Alam natin lahat na yung tipo ng cringe na katanggap-tanggap and ang saya na tinanggap niyo yung ganong Amy. So, yeah, we're so happy na ito yung show na akala mo cringe pero tinanggap ng buong sistema mo. Knowing na yung mga tatay ko, diba? Mga nanay, buong pamilya. Sinusuportahan nila, pinapanood nila. So parang, ang saya lang. Ang saya maging cringe. Thank you for that. Pero I just want to congratulate again kasi nga, hindi lahat kaya yung parang may aspeto na feeling niya cringe to, pero you guys made it work or nakakakilig siya. At ang sarap niyang panoorin actually. Ako, I watch My Husband is a Mafia Boss para, maaliw ako. It's a feel-good series for me, lalo na after a long day at work. Parang ang saya niyang panoorin, matutuwa ka. And then, one more question. So, sabi niyo, malapit na kayo mag-end ng shooting. So, what part of your character became easier to understand? Yung parang dati, bakit siya ganito? But right now, I understand why you are like this or why my character is like this. Ako syempre, una-una sa lahat yung pagiging baliw talaga ni literal love, ang lakas ng tama ni Amy talaga. Yun yung tipong kapag una mo siyang pinanood at kapag non-reader ka, as in mapapa-question ka, ano ginagawa dito? Nagbe-break siya ng fourth wall, kausap niya yung sarili niya, and yung way ng pagtingin niya sa mga bagay-bagay, diba? As in literal. So, ako dati parang pini-question ko pa yun na parang nire-reject ko siya ng katangan ko ng sistema ko. Pero na-realize ko, habang tumatagal, nagiging normal na siya. Yun talaga, dahil sa naging normal na siya sa akin, nakita niyo naman, di ba? Parang, pag dinideliver ko yung line ko, parang natural na lang talaga sa akin na lumalabas na yung pagkatao talaga ni Amy. Kasi parang may kaluluwa si Amy, tapos bilang sumalig sa'yo. Yung ganung level, nadadala ko siya sa bahay, sa lahat-lahat. So, yeah, yun. So, I feel like yung dumikit sa akin is, life doesn't stop kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. You can still be happy, you can move forward. It doesn't mean nakakalimutan mo yung nawala sa buhay mo. But then, once you accept things and, kapag nag-let go ka, minsan dumadating yung mga bagong tao sa buhay mo. And at the end of the day, you will find the right people in your life. They will find you. And so I think that's what happened to Jessica Roswell. Nung nahanap na si Amy, parang nabuhay ulit. Bumalik yung humanity side. And I feel like it's all applicable sa akin lahat. Loss is hard. But, it's God's plan. Gotta trust Him. And, Thank you and excited sa next episodes. Thank you so much. So, Joseph, feeling mo meeting rin is fate doing its job. I think lahat na nangyayari sa buhay mo. Di ba nga sabi nila, if you receive something, that's God's direction. If you don't receive it, that's God's protection. So, yeah. So it's safe to say that Ren is God-given. So, yeah. Yes, there we go. I love how you guys look at each other. Next, let's have Manila Standard, Nikki Wang.
Okay, let's have the first TikTok content creator, Sab Santos. Hi, Sab. Hello! Hi guys! So, yung first question ko, with all the success, syempre maraming comments tayo natanggap, either good or bad. Is there a particular comment na tumatak sa inyo? Whether good or bad ba ito? Ako ba meron? Yes, Jen. Kasi na-post niya po ako about sa stream legally, yung mga ganun po. Tapos meron pong nag-reply po sa akin sa Twitter. Sabi niya, ayaw mo mo, mag-workshop ka muna. Sabi niya po sa akin, sabi ko, oo nga, tama siya. Tama naman siya. Napaka-importante ng workshop. Napaka-importante ng workshop bilang actress. Ito, ano, baka nga siguro sa nakikita niya, kulang ako pa ako sa workshop. Pero tinanggap ko talaga yung buong. Tapos medyo pinanood ko ulit yung unang episode. Sabi ko, ano ko yan, dito yung sinasabi na kailangan ng workshop. Mga ganun po. Pero lahat po talaga kasi ng mga nakikita namin online, tinitake namin siya positively. And nakakatulong po siya eh. Like for example, may mga negative silang nasasabi na thankful kami na sobrang konti lang. So parang tinitake, tapos share namin kay Direk, may ganito pong comment, ganyan. Tapos nagagamot po namin siya sa mga susunod na taping. Ginagawa namin siya ng paraan para, of course, mag-improve. Kasi yun naman yung goal, na kung ano yung mga binoboses ng mga tao, papakinggan talaga namin. Then para naman po sa kanila talaga itong show na to. Well, actually, we're open to criticism, but we don't really focus. Hindi namin pinipersonal. So that's why for me, ang tumatak sa akin yung mga positive reviews which yung sinabi nila parang hinugod daw si Zika at si Amy sa libro. So dun pa lang nakakatabanan ng puso kasi alam mo, pag nakikita nila yung characters sa inyo, that's a good sign. It's true naman, like for readers, niniintindihan talaga nila yung character ni Amy eh. Like, it's not like people say na cringe, it's not like that. Kasi sa book, it's much worse. Yeah, exactly. Actually, pinagtatanggol pa nga siya eh. Yung mga non-readers sinasabi na sobrang cringe na, ang cringe naman ito. At pinagtatanggol na hindi. Alam mo ba sa book, mas cringe pa si Amy. Totoo talaga po yun. As in, ginamot po talaga namin yun. Pero to the point na kailangan makita pa rin ng mga tao kung gaano siya kabaliw. Diba, natimpla namin siya ng maayos. Kaya minsan parang kasi konti lang din naman. In fairness naman, konti lang yung mga nakikita ko na nagsasabi na cringe nga daw. And OA. Sabi nila OA. Sabi ko, correct, hindi siya si Amy Romero, hindi siya OA. So, tinitake ko yun as positive talaga na, okay, yes, tama. OA daw ako. Correct. Tama-tama yung ginagawa ko. Okay nga. Yes. And yeah, it's, kahit naman ano yung comments, it's still a successful show, kaya nga #1 siya sa Vivo 1. So, after the success of My Husband is a Mafia Boss, if given the chance to have your own anthology, like Rabgel and then Ashton, is there a specific plot na gusto nyo ma-explore? It's a very good question. I want to do something parang outside the box, parang mga Black Mirror. Have you seen Black Mirror? So siguro something na medyo crazy siya and at the same time malalim yung story. Sci-fi, psychological intervention. Mga ganon, or gusto ko maging multo ulit. Ganun po, maging multo ulit. Siyempre, rom-com. Gusto ko pa rin gumawa ng rom-com and heavy drama. So sana iba-ibang genre para mas maging flexible tayo at makita din ng mga tao na may iba pa tayong gawin, kahit gawin. So, hopefully. And then for my last question, this one is for Joseph. Marami kasi nakapansin on how cheerful you are on social media right now. Like, nagpalit ka ng profile picture to a baby photo, tapos first time mo nag-live. Is there a specific reason kung bakit gano'n yung actions mo? Well, influence yan ni Ren Escanio. So, nahawa na rin ako sa kanya. And at the same time, nung naging open ako na, kasi first time ko mag-TikTok live sa set room, mga like 2 weeks ago, first time ko lang mag-TikTok live. And I was like, masaya pala ito okay pala. And then ginawa ko ulit nung nandun na ako sa studio ko. And yeah, at the end of the day, ang dami ng tao na napapasaya. So, parang ginaganahan ako. And yeah, ngayon mas
bumalik yung pagiging active ko sa social media. And I'm more in touch with the fans and the viewers. So I think now is the right time, especially, with the success of my husband si Mafia Boss. It's my way of, thinking that somehow reachable si Ezekiel Rosso. That's all. Thank you. Yes, Ren, you want to add something? Sure, let's go, let's hear it. Kasi yung mga tao, as in, meron kasing meron last time na parang sinasabi nila na fan service yung pagpalit niya ng display photo. Hindi talaga. Nagulat na lang ako pagkagising ko. So, nauna ka, Nauna ako palit. ng one day. Tapos? Tapos pagkagising ko, as in, ang dami nagtataas. Sabi ko, alam ka, naging baby na din siya. Oo, so hindi ko yun alam. As in, Hindi ko siya planned. gusto. Yeah. Walang ganun. So, In your defense, sige, Ren, bigay mo sa kanya yung mic. In your defense, Joseph. Nagkatampo kami, binalik ko yung seryoso ni Ezekiel Rosso. Tapos naging okay na kami. Naging baby na ulit. Okay. Thank you so much. Okay, so next, let us have from Manila Standard, Nikki Wang. Hi, over here. Hi, sige. Guys. Sorry. Sige, okay lang. Okay. Guys, tayo Prescott tayo. Well, of course, congratulations. Hindi lahat ng Viva One series na ibigay ng mid-season press con. So, congratulations. Initially ba, when you embarked on this project, what were your hopes for the series? Of course, gusto namin maging successful. Pero initially, what was your initial hope for the project? Let's start with you. ako po talaga, pangarap ko po kasi yung mapanood po ako ng iba't ibang mga taga-ibang bansa. Opo, ngayon parang unti-unti na siya nangyayari kasi parang good sign yung kapag nagtitiktok po ako, hindi ko na po naiintindihan yung comments, hindi ko na naiintindihan yung mga caption. So, ibig sabihin po nakakarating na po tayo doon. And pangarap ko ng lahat ng, ng production, lahat ng mga nag-produce at ng mga artista na parang makita nila na kaya ng mga Pilipino. So, I guess, masaya yung part na nakikita nila na may mga ganito tayong series and na-absorb, na-embrace nila at nagugustuhan nila. So, ako yun, parang go international talaga. Panood tayo ng iba't ibang mga lahi and i-embrace na nila yung mga Filipino shows and series and movies. Meron yung mga love from Pakistan, love from India, yung mga ganun, di ba? Di ba yung nagawa ng A Girl From Nowhere, yung mga gano'n, di ba? As in, nag-hit sila sa iba't ibang bansa. So, sana nagawa po ng Mutya ng Section E. So, parang nakaka-inspire, di ba? Kasi nagawa ng G-Sol. So, parang ini-aim natin lahat na maging ganun ka-successful na marami tayong ma-reach ng mga viewers. What about you, Joseph? Do you have the same? From the very beginning, yung hope ko lang talaga is mabigyan ng justice yung characters na. Kasi alam ko pagka binigay nyo at nakarelate sa inyo yung tao, it's walang mangyayari kundi pataas yan. And so, yeah, very thankful kasi umpisa pa lang, hindi inuto sa amin yung management, walang nagsabi sa amin. Hindi pa kami nagsistart mag-taping. Yung look test, the first time kami nag-meet nyo talagang nag-effort na kami to get to know each other. Alam kasi namin kung gaano ka bigat yung pressure na yung characters na to. And so, we were obsessing about the book, about the Mafia Boss. And we brainstormed kami, nag-usap kami. Sabay kami nag-build ng characterization ni Amy and Ezekiel. So, sinesend ako siya ng mga mahabang sinusulat ko yung nagka-characterization ako. And then, yun ang kinokorek namin isa para kaming gumagawa ng bagong character sa loob ng character. So yeah, and the process is so fun. As of course as an artist, I enjoy working with the greats, and so working with Ren. Alam ko nung una ko pa lang siya na-meet, sabi ko, okay, she's one of us. This person is, parehas kami. That's why we're here. Of course, we know for a fact that the novel itself had a massive following bago pa ito ginawang series. Personally, ano yung sa tingin nyo yung charm ng series? Bakit maraming nakaka-resonate na fans
not just in the Philippines, but in other territories then? Yana Love, she is genius. Ang galing niya. Knowing that 2014 pa ito nasulat. Kasi actually kakapanood ko lang nung Crash Landing movie. And then sabi ko, parang medyo similar somehow. Pero 2014 na pa sinulat to. Parang grabe ang advance ng isip ni Yana. And yun pagka alam mo may nabasa mo yung book, meron talagang magic. At saka talagang catered siya to Filipinos. Alam mo like hopeless romantic, Filipina ka, sana makakilala mo ng isang mayaman na mamahalin naman na todo-todo kahit masama siya. Hindi naman masama, but mamahalin ako nito. So, very catered siya to the Filipinos. Kaya, alam mo maraming makaka-appreciate at may enjoy yung story niya. And ako, nung binabasa ko po yung libro, umpisa po, few pages pa lang yung nababasa ko. Grabe, as in love ako sa story talaga. As in no joke, 5 a.m. na ako natutulog. Pag may araw na, hala umaga na, wait lang, isa pa. As in, few pages pa, ganun kakapit, as in ganun ka na fall sa mga characters sa mismong kwento. May kakaiba siyang magic, may kakaiba siyang kilig, may iba siyang mapapa-feel sa'yo na kahit nagbabasa ka lang, parang ka nagbabasa ng movie, parang ka nanonood ng movie. So parang naging challenge din sa amin yun kung paano namin siya matatranslate at ma-feel din ng mga audience sa mga screens nila. So parang nakakatuwang isipin na somehow, nakikita natin na na-feel din nila yung kilig, yung inis, yung katatawanan, pagiging funny. Of course, ang dami kasing mapaparamdam sa'yo ng series eh. So parang malaking bagay siya, I guess, sa part na yun na sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon, kung may mga ganito tayong palabas na once a week, may mapapanood tayo na makakapagpatawa sa atin, makakapagpagaan ng loob natin, lalo na ang laking bagay nung may mga nagme-message sa amin na parang may mga pinagdadaanan sila sa buhay, na sobrang nade-down sila, or depressed sila for how many months or years, and then lumabas tong show na to, meron silang dahilan para nag-look forward sila every week, and then yun yung nakakapagbigay sa kanila ng saya, and na-uplift sila, and na somehow parang na-inspire sila. Malaking bagay yung gano'n eh, kasi ako nung binabasa ko yung libro, gano'n na gano'n din yung na-feel ko. So, may naibibigay siyang positive sa mga tao na hindi mo siya maiiwasan. As in, i-embrace mo talaga siya fully kasi gusto natin maging masaya, gusto natin ma-inlove, gusto natin maging magaan yung buhay. So I guess yun. And for my final question, na-mention nyo kayo na 3 taping days, ano kaya tama ba? 2. Sige, 2 or 3. Kung wala ang second season, are you ready to say goodbye to your character? Why and why not? Don't say goodbye. Si Amy yan, si Amy yan. Nakala mo si Amy. So totoo lang po, as in, may mga series na din ako na nagawa before na sobrang haba kasi nung pinagdaan ko, like curious talaga ako tumagal sa show. So meron talaga ako mag-detach kasi nung umiiyak talaga ako, hindi ko kaya iwan yung character, yung kwento. So dito parang, hindi pa siya meant to be na bitaw. Hindi ko na-feel eh. So parang, yun yung magiging problema ko talaga actually. Parang Kasi break hindi up ko, siya. hindi ko talaga alam kung paano mo siya bibitawan. And ayoko kasi siyang bitawan. As in, forever siya sa heart ko. Parang bala ko yun dyan. Parang gano'n. As in, Wala daw bibitaw. walang bibitaw, di ba? Hindi ko lang bibitaw. Joseph, ikaw. By just thinking about that question, parang nalungkot ako. Na parang, I guess just not ready, as Gil Ross is so close to my heart. Yeah, and of course Amy Romero. So, it's Talaga, si Amy. mahirap isipin. I think para kang namatayan kung kakalimutan mo yung character. Thank you very much and congratulations. Thank you so much, Nikki. Yeah, that's good. Next, let's have from Pelikula Mania, Nazat Tapares. Hello, anong comments na ang tawag sa inyong mom and dad? Mom and dad. Mom and dad. So funny. Nakakatuwa rin kasi feeling ko talagang attached na sa character namin. Parang
nakikita ko yung sarili ko sa kanila kapag pinapanood ko yung House of Dragons. I'm so into it. Yung Game of Thrones, yung prequel nila. Inaabahan ko talaga sa HBO every, once a week lang kasi sila nag-upload. So, just, yung mga nababasa ko, kakatapos na naman ng new episode, parang another 70s na naman sila maghihintay. Nakakataba ng puso kasi alam mo, talagang hook na hook sila. And yung lahat ng pagod na talagang worth it. Yung mga araw na nag-memorize kami for hours and hours and brainstorming, sobrang worth it. Cute! Super cute! Like, ang dami kong anak bigla. As in, ang saya, di ba? Parang, ang dami, see, maging mom bigla. Pero, ang lala kasi mag-manifest, minsan ko nakakabahan na, baka biglang Pero, honestly, sobrang nakakatuwa na may mga, ang daming sumusuporta sa amin, and may mga ganito silang, di ba, may pa-mom and dad sila, and we're so grateful talaga, guys. As in, malaking bagay kayong lahat sa amin ngayon. So, tanggap na tanggap namin maging mom and dad mo. Tanggap na tanggap. Yung responsibilidad. Mama Mauma. Ikaw yung si Mama Mauma. Mga naka-naka. Mga naka si Mama Mauma. Okay, let's have, are you okay na po tayo? Yeah, no? Okay, thank you so much. Last but not least, let's have another TikTok content creator, Jacob Manangan. Hi, Jacob. Hello guys! First of all, congratulations! Grabe din talaga yung character nyo. And we love what I'm seeing right now. Yung closeness nyo. Ngayon, ano yung message you say sa isa? Let's start with the character nyo muna. And then yung Astrid and Joseph. Okay. Character, message ko po sa character ko. Yes, sa character ni Joseph. Yeah. Amy to Ezekiel. Tama. As Amy ka muna, as Amy. Hindi mo na as Ron. Internalize. Okay, go. Hi, Dom. Kinilig. Gusto ko mag-thank you una sa lahat kasi pinagbigyan mo ako dun sa amusement park, honeymoon. Thank you! And maraming salamat kasi lagi mo akong pinagtatanggol and lagi mo akong minamahal ng tama. Gusto namin lahat yun Pangarap ng mga babae yun, yung mamahal kami, mahalin kami ng tama. So, salamat sa mag-aalaga mo sa akin everyday. Lagi mo akong pinibilan ng kape. Thank you and sana habaan mo pa yung pasensya mo kasi kailangan talaga yun. Salamat, pinakasalan mo ako kahit na may mali. Kahit sobrang may mali, tinanggap mo ng buong-buo. Wala kang choice. Wala kang choice kasi pinasok mo itong buhay na to. Sana mag-stay ka and wala kang choice. You have to stay. Guys, walang pakanada. That's Amy. Galing. Okay, how about Ezekiel? Challenge ka. Ezekiel to Amy naman. Ezekiel B7. Or babae makinig ka. Isang beses ko na sasabihin ito. Salamat. Dahil hindi ko sa buhay. Tignan mo siya. Ba't di ka makatingin? Tignan. Zee? Hindi ko kaya tuloy. Sobrang puno yung emosyon. Salamat, hindi ko inaharap. Babalik pa yung saya sa buhay. Kaya, salamat sa pasensya mo sa akin. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Salamat. Dahil, mahal mo sa buhay. Cut? Okay yan. Ayan, Amy and Ezekiel. Pero this time naman natawag po ba sir? As Ren and as Joseph na. Pero dapat pagkatayin na to rin para mas sincere. Naya ka ba, Joseph? Kaya ko ba? Ang sick na Joseph. Ay, ilagay. Lakas na. Okay, Ren to Joseph first.
Pero, ayan. Muna. Hindi ko kaya. I swear. Kasi honestly, talaga madali yung pinagdaanan na. Pero ano, thank you kasi ang haba ng pasensya mo. And ano, I don't think magagawa ko kasi yung dapat kong magawa kung wala na kami. So parang sobrang grateful ako doon at ikaw talaga nakasama ko. As in, thank you for the happiness, thank you for the sadness, and salamat sa lahat ng chaos, sa lahat ng ups and downs. Lalo na dun sa mga pinakamahihirap na part, ano mo naman yun? Diba? Kasi sobrang dami talaga namin pinagdaanan and I guess isa yun sa nakapagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ang daming nagbago sa akin as a person. Parang gano'n, kasi nag-mature talaga ako. And siguro kaya ako naiiyak kasi nga last taping days na lang. So parang hirap na hirap akong mag-detach sa mga tao. So parang yun, hindi ko kaya. So, Thank you for being honest and transparent, Ren. basta, ay hirap akong mag-goodbye. As in, lagi, sinasabi ko sa kanila lahat sa show na parang, paano ko bibitawan yung ganito ka solid na team? Yung ganito ka may attachment sa mga tao. So parang, mali kasi, lagi ko sinasabi sa sarili ko, dapat pag may new project, walang attachment eh, work lang eh. Pero ang hirap kasi, so parang, yun, pero sobrang grateful talaga ako na nagiging emotional ako ngayon. Ibig sabihin, dito ako, iba yung nabigay ko dito sa project na to talaga. The highs and the lows, the chaos and the peace na pagdaan kami talaga. Hindi, basta ang hirap. Hindi ako ready to say goodbye. Yeah, hindi ako ready to say goodbye. Joseph, to Ren. Wanna hear you. We wanna hear your heart. Ito kasi, because Thank you. Kasi parang hindi naman dumadating sa buhay namin na nagbibigay kami ng message sa isa't isa. Parang medyo, ako nagugulat ako na bakit lumalabas yung mga emotional. But, yeah, to Ren, like what I said, this is the most genuine team up na experience ko, and I'm so grateful na ito yung nakasama dito. Dito ako napatunayan na iba pala ang nagagawa kapag willing ang dalawang tao na mag-teamwork talaga. Because I've been on the industry for almost 20 years and doon mo masasabi na kahit na may mga team up ka, there's always a silent competition. But when the relationship and the team up is healthy, you guys are so powerful. You guys, I feel like you can do anything. Alam mo, parang meron kang katabi na kinakabahan ka, katabi ko siya, okay, kasama ko to, kaya namin to. Ganun yung pakiramdam ko every time na sumusugod kami sa battle, sa war na meron akong kasangga, meron akong kakampi. And that's why, thank you. Alam ko hindi, especially bilang isang babae, hindi readily na mag-open up. Lalo na, alam mo naman dito sa industry na. And so, yeah, I'm just really thankful and grateful na, ikaw really important to me. And like what you said, hindi ko rin magagawa ng mga bagay na nagawa ko dito na hindi ko dahil sa tingin mo. And salamat rin sa pag-interview mo. Salamat sa pag-aasikaso mo. Salamat sa mga times na dinagay mo at pinupush mo ako. Yeah, just thank you. Beautiful. Kaya parang naman natin yung dalawa. It's not easy to be this honest, diba? And giving out a message to someone na nakatrabaho for a very long time. And napansin ko kanina, all cameras are nakatutok sa inyo guys. So that's a beautiful moment to see para sa amin lahat.
Maraming salamat. That sums up our question and answer portion. Thank you. Our media friends, of course, sa lahat ng mga taong dumating ngayon. Content creators, and thank you so much the fans na pumunta. Hello guys! Pag-iinga kayo, parang hindi ko kayo narinig kanina. Ha?